Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa mga suki, tagapagsuporta, tagapagsubaybay ng ating Ka Eric Celis video analysis at video talakayan. Maraming salamat we're closing to 88,000 subscribers para sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Yehey! Maraming salamat pati sa pagtangkilik ninyo sa aking Facebook account na Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Deeply appreciated po ni Ka Eric ang inyong mga pagsubaybay, pagsuporta at mga pagbibigay ng moral support and moral encouragement para magpatuloy po ang ating mga advocacy programs. Mayroon din po kami ni Ma'am Lorraine Maribadoy ng programa na pwede nyong sundan at masubaybayan nyo at ma-share nyo rin ang mga video sa mga maiinit na talakayang bayan. Bigwas ng Agila with the YouTube channel and Facebook page. So ulitin ko po, Bigwas ng Agila with Dr. Lorraine Marie Badoy. At ganon din po sa mga nagtatanong palagi at gustong magbigay ng voluntary and sincere support para sa Bangon Sambayanan People's Movement. Ang gamit pa rin po nating linya ay ang 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, GCash line ito. At the same time, you can coordinate kay Langging sa numero na ito for your support. 0916-308-7710. Rohilda Celis po, Bangon Sambayanan People's Advocacy Movement. Okay. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag ang kahalagahan ng pag-divulge for transparent public information hinggil po sa kalagayang pangkalusugan ng presidente ng bansa. Sapagkat ito po ay isang issue at concern ng national security and national public interest po ito ng mamamayang Pilipino. Kamakailan lamang po ay nakita sa isang public gathering si Marcos Jr. na bagsak po ang pangangatawan, no? So I think it was in Mandaluyong sa Metro Manila. At napakalaki po ng makikitang manifestation ng hindi magandang pangkalusugang kalagayan ng presidente na ito. At isa po dyan sa issue ay ang hindi pagkakaroon ng open, public, transparent discussion mula po sa palasyo ng Malacanang from the office of the president. Parang tinatago talaga nila at ayaw aminin na may malubhang karamdaman ang presidente. Bagamat nakikita na siya in several public gathering or public events, hindi natin makakalimutan na muntik-muntika na ito na mag-flatline ayon sa mga impormasyon na pumasok nung nakaraang 2 linggo nang isinugod siya sa pagamutan sa St. Luke's Hospital dito sa may I think BGC area, no? Kung hindi tayo nagkakamali, dito sa may Bonifacio Global City. At yun nga, no, after several days na nawala siya, nagpakita siya pero hindi masyado sa public events. At inamin nila na nagkakaroon siya ng diverticulitis. Minaliit nila na ang diverticulitis daw na problema ni Marcos Jr. ay wala namang life-threatening, not serious, not critical condition sa pangkalusugan ni Marcos Jr. But we can obviously observe, no, na dito sa pinakahuling nakita natin na public appearance ni Marcos Jr., magkaiba po ang kalagayan ng kanyang pangangatawan. Nangayayat ng gusto at alam mo na may pinagdadaan ng karamdaman. The way makikita po ang kanyang paglalakad, ang kanyang pilit na pagpapakita in public event. So, bakit mahalagang mapuntuhan ito at mabigyang paliwanag? Under the Constitution, kailangan po alam ng mamamayang Pilipino kung healthy pa at may kakayanan pa ang nakaupong presidente na ipagpapatuloy na gampanan ang kanyang obligasyon, ang kanyang duties, functions at pag-discharge ng kanyang kapangyarihan bilang presidente. Sapagkat yan po ay matter of national interest, matter po yan ng national security concern. Mantakin mo ang presidente po may kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas bilang pinuno, commander-in-chief ng lahat ng armed forces ng Pilipinas. That includes
the Armed Forces of the Philippines or the AFP, the Philippine National Police, and all other armed services. So under sa kanya yan, no? So kung hindi maganda ang kanyang kalagayang pangkalusugan, maapektuhan po ang ating chain of command, maapektuhan din po ang disposition of command line, lalo na sa panahon ng mga kagipitan at krisis na pangkalagayan. Ganyan kahalaga po ang pagiging tapat at pagiging bukas sa publiko, sa mamamayan, kung ano na ang kalagayan ng presidente. Pangalawa, there is also a provision, hindi lamang bilang head of state at bilang head of government, si Marcos Jr. ay mayroon pong provision na kapag incapacitated ang presidente, pwede po na siya ay umalis o alisin muna sa kapangyarihan at mag-function po itong tinatawag na constitutional line of succession. Sapagkat mayroon pong 4 na kategorya upang mag-trigger at ma-implement ang mga probisyon ng konstitusyon. Number 1, kapag namatay po ang presidente na incumbent habang siya po ay nanunungkulan, death. Number 2, kapag siya po ay nag-resign o kusang loob na bumaba. So, resignation is another category ng mababakante po ang office of the president. Number 3, kapag siya po ay na-impeach at na-convict sa impeachment court sa Senado at na-remove from power through impeachment. At ang pang-4, incapacity. So ang incapacity pwedeng temporary or permanent incapacity. At usually ito po ay mental and health condition ng presidente. Diyan po pumapasok ang ating punto de vista na hindi ito personal para kay Marcos at sa kanyang mga tauhan na ipaglihim o itago ang kalagayan ng presidente dahil may implikasyon po yan sa daloy ng pamunuan at pag-perform ng otoridad sa Office of the President, lalo pa na mayroon pong malinaw na pinagdadaan ng kalusugang issue o health issue si Marcos Jr. Kaya naman po, nais nating ilahad ito sa ating mga mamamayan na patuloy na nagtatanong kung healthy pa po ba ang presidente at kaya pa ba niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng gobyerno, head of government, bilang head of state, at the same time bilang commander-in-chief. Sapagkat may nakasaad naman po sa ating saligang batas na kapag hindi nakakayanin ng presidente, halimbawa hindi siya nag-resign, hindi siya namatay o hindi siya na-impeach, pero malinaw na hindi niya kaya physically and mentally na ipagpapatuloy pa ang duties and functions and the discharge of power and authority of the president, matrigger po ang succession line in which ang vice presidente po ang mag-assume bilang presidente, at yan po ay dapat malinaw sa kay Marcos Jr. that he does not own or he does not have the exclusive authority sa pagka-presidente kung hindi na kaya ng kanyang pangkalusugan na kalagayan. And by the looks of it, mga kababayan, malinaw na mayroon pinagdadaan ng matinding karamdaman ang presidente, ay bigla pong nangayayat, bigla pong bumagsak ang pangangatawan. And limited na rin po ang kanyang mga public appearances and public events na pinupuntahan. Subalit ipinagtatago at pinaglilihim pa rin ito ng kanyang gabinete, lalo na po itong kanyang tagapagtahol na takot na mawala ang kanyang amo sa kapangyarihan, itong si Aling Claire Marites Castro, na malinaw naman po na nililito at nililinlang nila ang taong bayan. Hinggil po sa usapin kung fit to govern and fit to discharge and perform his duties and function pa ang presidente. Antayin pa siguro nilang pumantay ang dalawang paa ni Marcos para aminin na talagang lugmok na ang kalusugan ni Marcos Jr. at wala na siya. So, ito na po ang isang mga situation na pwede po ang Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff, ang National Security Advisor and Defense Secretary, ang Executive Secretary at ang Health Secretary ni Marcos ay magbigay po sila ng pahayag kung fit to continue into being the President, fit to continue serving as President, si Marcos Jr. So the Armed Forces Chief of Staff, the Defense Secretary, the National Security Advisor, the Executive Secretary, and the Secretary of Health must report to the people
kung ano ang kalagayan ni Marcos Jr. Sa totoo lang na mga impormasyon, dapat ito nakabatay. At yan ay tungkulin nilang gawin sa harap ng mamamayang Pilipino at ganon din po karapatan niya na i-demand ng mga mamamayang Pilipino. Subalit, alam natin na ipinaglilihim ito ng sadya, pinagtatakpan, inililihis nila ang issue na ito sapagkat takot na takot sila, Marcos Jr., sila Romualdez, at ang mga grupo nila na nagpapanatili nitong sistema ng bulok na gobyerno ni Marcos, sapagkat kapag inamin nila yan na there is a possibility of temporary or permanent incapacity kay Marcos Jr. to continue disposing and discharging his tasks and duties of the President due to health reason, matrigger po ang mechanism na papalit bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte. Kaya nga tinatawag ang Vice President na standby President. And that is legal and constitutional. So makikita natin, pinipilit po na ipakita ang physical presence ni Marcos Jr. in some selected public events para lamang papaniwalain ng taong bayan that he is still okay and hindi kailangan po ng magdeklara ng vacancy due to incapacity for health reasons affecting the President seriously and critically. Pero alam natin, nakikita natin ang mga physical observation that hindi siya okay. At antayin pa ba natin na pumantay talaga, sabi ko nga kanina, ang kanyang dalawang paa para ilahad ang katotohanan sa mamamayang Pilipino? Mayroon namang mechanism na pwedeng gawin po yan. Yan ay kung hindi nasisilaw at nagiging gumon na mangunyapit sa poder si Marcos. Tatlong bagay ang nakikita natin dyan. Natatakot siya na aminin na pwedeng magkaroon ng temporary or permanent incapacity laban sa kanyang kalusugan, kaya pwedeng mapalitan na siya ng Vice President. At ang prospects of having a Sara Duterte as Vice President going to be the President, takot na takot sila dahil may pananagutan sila mga kriminal dito sa malawakang pandarambong at panunumbalik ng organisado at sistematikong pangungurakot sa kaban ng bayan na pinamunuan mismo nila Marcos at Romualdez. So the fear that they will be held accountable, subjected to prosecution, and they will be punished at babawian sila ng mga ninakaw na kayamanan, ay nagtutulak kina Marcos na magsinungaling sa kanilang katotohanang hinaharap na mayroon siyang seryoso na karamdamang pinagdadaanan. That can trigger vacancy in the office of the President due to incapacity for reason of health or serious health reason. Number 2 ay talagang uhaw at kapitoko sa poder. Itong sila Marcos, hindi lamang dahil takot na takot sila na balikan ng panibagong administrasyon o gobyerno na mabubuo pagkatapos na maalis siya sa kapangyarihan, talagang ayaw niyang umalis sa kapangyarihan until mahininga pa siya na kayang ibuga. Yan ang dahilan kung bakit pinagtatakpan, ipinaglilihim nila ang totoong kalusugang pangkalagayan ni Marcos Jr. ng kanyang team, lalo na ang kanyang pambansang tagapagtahol at tagapagsinungaling na si Aling Claire Marites Castro. Third, maliban po sa pagiging gahaman sa poder, takot na managot sa katarungan at ustisya na isisingil sa kanila dahil sa malawakang pandarambong at sistematikong pangungurakot nila. Ang pangatlo po ay hindi sila handa na ang papalit dito isang Duterte. So they're trying to maneuver things na kapag hindi na si Sara Duterte qualified at matatanggal na siya bilang vice presidente, ay baka pwede niyang tanggapin na magkaroon ng incapacity. Kasi pag na-impeach at na-remove through impeachment process si Sara Duterte, she will be removed also as Vice President. At hindi na po siya pwedeng maging opisyal ng gobyerno, elective man or appointive position. Permanent disqualification from holding public office po ang mangyayari kay Vice President Sara Duterte. Siguro yan ang inaantay na maniobra nila Marcos Jr. nang sa ganun po ay kanilang mapaghandaan na kung sakali mang lumalala na at lumulubha na ang karamdaman ni Marcos Jr., at least hindi isang Sara Duterte ang papalit sa kanila
not from the Duterte line of political leadership. So, yan ang dahilan na inuunat pa nila ang tsamba ng kanilang pwede pang stretch na itulak muna na ma-remove si Sara Duterte. Baka doon pa nila inaantay na mag-step down si Marcos voluntarily para ang papalit ay ang Vice President na in-appoint niya. At pwedeng i-appoint yan anybody from Congress according to the constitutional succession. When the Vice President is removed by way of impeachment, resignation, death, or incapacity also, the President in incumbent capacity can appoint anybody from Congress. Yan, dyan po nakakonteksto kung bakit si Tito Soto, si Itbulaga Tito Soto, ay atat na mapa-impeach at ma-remove si Sara Duterte. Di bali nang atakihin at insultuhin niya maliciously ang naging hatol ng Korte Suprema, basta lang makapostura siya. So Marcos can also appoint anybody from the House of Representatives, including si Martin Tambaluslos. No? Ma-appoint niya as Vice President kung na-impeach si Sara Duterte. At most likely, ito po yung senaryo na kinatatakutan nila na dapat bago pumantay o mawala sa kapangyarihan si Marcos, wala na si Sara Duterte. At wala na ni isa pang mga Duterte na pwedeng maging presidente upang hindi na hahabulin ng katarungan at ustisya ang mga kasalanang ginawa nila Marcos sa taong bayan. No, iyan po, no? So kung ma-remove this year si Sara Duterte, na tinitingnan natin na minamaniobra nila na makakuha ng 16 senators na magkakaroon ng vote of confirmation to convict Sara Duterte. Kaya hinaharas nila ngayon ang mga senador na naka-align pa sa Duterte political line. For example, sila Senator Chis Escudero, sila Senator Jinggoy Estrada, sila Senator Joel Villanueva. Kasi kahit tanggalin pa nila si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo by way of itong pataksil at patraidor nilang maniobra sa ICC na na-include na sa sampahan ng formal charges sa ICC at mukhang may lalabas na warrant of arrest from the ICC, still if there are no 16 senators na magkakaroon ng vote of conviction against Sara Duterte, hindi pa rin nila makukuha na ma-remove si Sara Duterte. So that is why itinutuloy pa rin nila ni Marcos at ng kanyang administrasyon ang panggigipit at pananakot at intimidation laban kina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, and Senator Chis Escudero para magkaroon ng bargaining that any one of them can flip out towards the majority vote or two-thirds vote of 16 senators sakaling umakyat na ang trial sa Senate Impeachment Court against the Vice President, Sara Duterte. Yun. Sa ganyang konteksto natin tinitingnan bakit they're trying to hold the line na wag aminin ang seryoso at mapanganib na kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr., pilit pa rin siyang ipinapa-appear in public because inaantay nilang ma-remove muna si Sara Duterte through impeachment so that she will be removed as Vice President and she will be barred from running or being appointed to any government position at walang appeal po yan, no? Walang appeal to reverse sa Supreme Court sapagkat yan ay desisyon ng Senate or Congress, mga kababayan, ang pagpa-convict sa impeachment. So, bantayan natin saan ito hahantong ang laro ng paglilihim, pagtatago ng totoong pangkalusugang kalagayan ni Marcos Jr. versus the reality that day by day nagde-deteriorate po ang pangkalusugang kalagayan ni Marcos. Subalit pinipilit nilang itago, ipaglihim dahil takot na takot silang mabakante ang posisyon niya dahil ayaw din niya mag-resign, pero by virtue of incapacity pwede siyang take over ng Vice President as a successor to the President sakaling hindi na kaya ni Marcos na panunungkulan at gampanan pa ang kanyang obligasyon bilang presidente. That's why they're trying to keep secret or confuse and cover up
yung actual na health situation na nakakaapekto na kay Marcos Jr. Pero sabi nga natin, God will always do miracles in His own way. So kung hindi talaga siya aalis sa kapangyarihan, kapit tuko pa rin siya, pwedeng hindi na niya mapipigilan na papantay ang dalawang paa niya at uupo pa rin si Sara Duterte bilang presidente. If yan ay itatakda ng pagkakataon at itatakda ng desisyon, hindi ng kasaysayan lamang o ng taong bayan, kundi pati po ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos na pwedeng makialam dito sa sitwasyon ng krisis at pagkalugmok ng ating bansa dahil sa isang nabubulok na uri ng gobyernong magnanakaw sa kanyang mamamayan, abusado sa kapangyarihan at hindi naglilingkod sa kabutihan ng buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating mga video analysis at video talakayan. Muli, palagi nating tandaan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.